In this physical human world, meron po tayong mga matalinhagang kasabihan na iniwan si God at nakadepende po sa atin individually kung saan tayo magbe-base ng interpretasyon nito. Kagaya ng salitang kapag binato ka ng bato, babatuhin mo daw ng tinapay yung kalaban mo. In this physical human knowledge natin, kung mag-base po tayo, andyan po yung ego and pride natin. Kapag ang isang individual na tao ay batuhin ka ng bato, marahil hindi bato ang igaganti mo sa kanya. Ang bato kasi ay nagre-represent po siya ng anger and hatred ng isang individual na tao. In this physical human knowledge natin, kapag binato ka ng mga masasakit na salita or yung galit kasi ng isang individual na tao, kapag binato niya yun sa'yo, nakakadurog yan ang puso kasi masakit po yun eh. Kasi anger and hatred ng isang individual na tao ang dahilan kung bakit kaya nilang manakit ng kapwa-tao nila. Yun po yung dahilan. So once na ang kalaban mo, binato ka ng bato, marahil hindi po tinapay ang igaganti mo doon. Iba po ang igaganti mo. Mas more than pa sa bato yung igaganti mo. Kapag ipairalim mo yung ego and pride mo in this physical human knowledge natin as a human. So, ang pagkakaiba po kapag pinili na, pag in-interpret po natin using our heart sa soul level, iba po yung interpretasyon. Dahil kapag binato ka ng kalaban mo ng bato, babatuhin mo siya ng tinapay. So that knowledge is belong sa field of spirituality where an individual human will use the heart. So, ang bato, it will represent the anger and hatred ng kalaban mo. Kapag binato ka as individual human, kailangan mo matutong magpatawad sa kalaban mo. This is the time to learn on how to love your enemy. Dahil ang tao na marunong magpatawad ay yung tao na marunong magmahal. The word forgiveness is the only word na kaya niyang i-transform yung anger and hatred into a pure love. Kung bakit siya purification of our human soul sa energy level natin, at ito din po ang dahilan kung bakit healing siya sa mental and emotional na isang individual na tao. So, once na ang kalaban mo ay binato ka ng bato, when you learn to forgive, you transform your anger and hatred into a love. So, ang tinapay doon, ay nagre-represent sa love. So, yun na po yung time na kapag binato ka ng bato, babatuhin mo siya ng tinapay na sa soul level pala, ay instead na mag-revenge ka ng the same way as sa ginawa ng kalaban mo, hindi mo kailangan po siyang kumbaga, hindi mo kailangan ibalik sa kanya kung anong ginawa niya, but instead, you need to forgive. And instead na kahit na sinaktan ka niya, yung igaganti mo pa rin sa kanya ay ang pag-ibig. So, yun po yung deep knowledge and understanding niya sa soul level na each of us individually, we need to learn on how to forgive. Na kailangan po natin individually matutong mahalin yung kalaban natin. Dahil po, this is the way on how to heal our mental and emotional individually, and this is the way also na ma-cleansing natin yung soul natin. Dahil as a human, our word, our action ay nagko-convert siya into energy. Kung bakit niya natutulungan yung soul natin to cleansing. Dahil po sa kung ano yung mga iniisip natin, ano yung ginagawa natin, ano yung sinasabi natin. Kasi what we think is what we do. Kaya po, yun po yung deep knowledge and understanding pagdating sa soul level na each individual human, we need to learn on how to forgive, to heal our trauma and our past life experience, and to cleansing our soul by doing forgiveness. Kaya yun na po, kapag ang isang tao
ay marunong magpatawad. Kapag binabato ka ng bato, babatuhin mo sila ng tinapay dahil hindi mo kailangan mag-revenge o gumanti at the same way. Dahil po, kung gagawin mo kasi yung ginawa nila ay magkapareho na kayo, wala na kayong pagkakaiba. Kung bakit mas kailangan natin individually to save our own soul in our physical human body. To learn on how to forgive is the benefits niya sa isang individual na tao na marunong mag-let go. So, siya po ang magre-receive ng benefits, hindi naman yung kalaban mo eh. Kaya yung salvation ng soul natin is individually, and to step into the kingdom of heaven, individually po siya. Dahil each of us, we need to learn our own lesson about our life in this physical human world. So yan po yung pagkakaiba ng interpretation pagdating sa physical human knowledge natin versus sa knowledge ng heart natin sa field of spirituality.